Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Biyernes, November 28, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. 8 akusado sa umano'y anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro naghain ng not guilty plea. House Majority Leader Sandro Marcos handang humarap sa ICI at makipagtulungan sa investigasyon ukol sa flood control scandal. Masabot kayang pautang ipatutupad ng BSP. OVP budget sa 2026 mabilis na nakalusot sa plenaryo ng Senado. House Secretary Cheder Bosa hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto. Mga e-bikes at e-trikes bawal na sa mga main roads simula December 1. Sa atin naman pong Metro News, 14 na litsunan sa Quezon City ligtas na sa African swine fever. Sa ating Science and Technology News, kauna-unahang Global Forum hinggil sa nuclear solution sa plastic pollution sa Pilipinas inilunsad. Sa atin naman pong lifestyle news, relic ng millennial saint na si Saint Carlo Acutis nasa Pilipinas para sa isang pilgrimage. Para sa ating music trivia, noong 1992 nanguna sa Billboard Hot 100 sa loob ng 14 na linggo ang awitin na ito ni Whitney Houston. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, mga magnanakaw sa London. Binabalik ang ninakaw na cellphone kapag hindi iPhone. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. 8 sa mga akusado sa umano'y anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro ang naghain ng not guilty plea sa kasong graft na isinampa laban sa kanila. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 5th Division kahapon, kabilang sa naghain ng not guilty plea ay sina DPWH Region 4B officials Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Felizardo Casuno, Dennis Abagon at Montrexis Tamayo. Dahil naman sa kawalan ng court order na urong sa December 2 ang arraignment ng kaso ni Juliet Calvo. Sa December 2, ang mga akusado ay muling sasalang sa arraignment sa kasong malversation sa Sandigan 6th Division. 774 Balita Ngayon. Samantala, handa si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hinggil sa umano'y anomalya sa flood control project. Sa liham na ipinadala nito kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., nakasaad na handa si Congressman Marcos o Congressman Sandro na sagutin ang mga tanong o magbigay ng paglilinaw ukol sa flood control scandal para sa pag-usad ng pagsisiyasat ng ICI. Binigyan ng Batang Marcos na nirerespeto niya ang trabaho ng ICI na mailantad ang katotohanan sa likod ng anomalya. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ni Presidential Son o ng Presidential Son na wala siyang itinatago at bukas siyang sumalang sa pagsisiyasat ng ICI dahil walang sinuman ang dapat mangibabaw sa batas. Una rito, naglabas ng video si dating Congressman Zaldico kung saan sinuwalat niya na may budget insertions din si Congressman Sandro mula 2023 hanggang 2025 na aabot sa halos 51 billion pesos. Samantala, balita naman mula sa labas ng himpilan, mga aligasyon ni dating Congressman Elizalde Zaldico laban kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kalokohan at malayo sa katotohanan. Grace Mariano sa report.
Hindi makatwiran, kalokohan, walang batayan at malayo sa katotohanan ang mga alegasyon ni dating Congressman Elizalde Co na pinatigil ang investigasyon ng Kamara sa isyu ng sibuyas at bigas dahil may kinalaman umano si First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang kapatid na si Martin Araneta sa pagkontrol ng pag-angkat nito. Pahayag yan ni House Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon Representative Mark Enverga matapos muling maglabas ng video si Co kung saan inakusahan nito si Presidential Son at Majority Leader Sandro Marcos, gayon din si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pinatigil ang Quinta Committee hearings ukol sa presyo ng bigas pabor kay First Lady Liza. Di ni Enverga, kahit kailan ay hindi nagpadala ng liham sa Secretary Laurel o si dating House Speaker Martin Romualdez para pahintuin ang pagdinig o ang investigasyon. Gid ni Enverga, ilang beses na nagsagawa ng pagdinig ang House Quinta Committee kaugnay sa rice importation at smuggling na sinuportahan at dinaluhan pa ni Laurel. Ayon kay Enverga, natapos ng Quinta Committee ang trabaho nito at nakapagsumite ng investigation report. Bunsod niya ni pinayuhan ni Enverga ang publiko na mag-ingat sa mga kasinungalingan na ipinapakalat ni Co. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Sa iyong report, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Elly Remolona para repasuhin ng October 2025 monetary policy decision at talakayin ng takbo ng ekonomiya sa susunod na 2 taon. Ayon sa BSP, bumaba ang inflation sa 1.7% habang ang inflation para sa bottom 30% ng mga kabahayan ay nasa negative 0.4%. Dahil dito ay binaba ng Monetary Board ang policy rate sa 4.75% upang suportahan ang mas abot kayang pangungutang para sa mga pamilya at negosyo. Paliwanag ni Remolona, ibinaba ang rate para pasiglahin ang demand. Sa pagtaya ng BSP, 3.1% ang maitatalang inflation sa 2026 na pasok sa target ng gobyerno at 2.8% ang inflation outlook para naman sa 2027. Bagamat mahina ang paglago ngayong 2025, kumpiyansa ang BSP na makakabawi ang ekonomiya sa susunod na taon at babalik sa target range pagdating ng 2027. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang Metro Manila LGUs na tularan ang vertical housing ng Maynila. Detalye po ay hatid ni Chanel Salazar. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na gayahin ang in-city vertical housing ng lungsod ng Maynila para mas mapabilis ang pagbibigay pabahay sa mga empleyado ng gobyerno. Ito'y matapos niyang pasinayaan at inspeksyonin ang San Lazaro Residences sa Santa Cruz, Maynila na isang bagong tayong vertical housing para sa mga kawani ng pamahalaan na may salary grade 18 pababa o kumikita ng hindi hihigit sa 45,000 pesos kada buwan. Ayon sa Pangulo, kahanga-hanga ang bilis ng proyekto dahil umabot agad sa 200 housing units ang naipatayo sa loob lamang ng 3 buwan. Pabiro pa niyang sinabi na naiinggit siya sa Manila LGU dahil tila panaginip lang ang ganitong progreso para sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development. Giit ni Pangulong Marcos, kung magsasanib ang ganitong inisyatibo ng mga lokal at pambansang pamahalaan, mas marami pang pamilyang Pilipino ang matutulungan sa usapin ng pabahay. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, wala pang 5 minuto, nakalusot na sa plenaryo ng Senado ang 889 million pesos na 2026 budget ng Office of the Vice President o OVP. Personal na nagtungo at humarap sa plenaryo ng Senado si Vice President Sara Duterte. Mas mataas ng 156 million pesos ang ibinigay na budget para sa OVP sa Senado, kumpara sa 733 million pesos na House version nito. Bago maaprubahan ang OVP budget, nagpahayag si Senator Robin Padilla ng pasasalamat sa Senado at sa mga kapwa-senador dahil hindi binawasan ang budget ng Vice Presidente at sa halip, dinagdagan pa. Nagpasalamat din si Padilla na hindi nagmula sa mataas na kapulungan ang panggigipit kay VP Sara. Samantala, hindi pagdepensa ni Senator Bato de la Rosa sa mga hawak na budget, hindi okay ayon kay Senate President Tito Soto. Narito ang report ni Conde Batak.
Hindi okay o hindi ayos para kay Senate President Tito Soto III na hindi madedepensahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang 2026 budget ng mga ahensyang kanyang dapat na isponsoran. Ayon kay Soto, hindi na dapat hiniling na makuha ang chairmanship ng dedepensahang ahensya kung hindi naman ito magagawa, lalo't isa sa napakahalagang agency ang isasalang sa plenaryo tulad ng Department of National Defense. Sinabi ni Soto na mula noong November 11 ay hindi pa nakikipag-ugnayan o nakipag-usap sa kanila si Senator Bato matapos na lumabas ang balitang mayroon na itong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Bagamat may tuturing na absent si De La Rosa, wala namang sanksyon o parusa sa mga mambabatas na mahabang panahon na lumiban sa trabaho. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Hindi mo naman kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat sa iyong report, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Hinamo naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Health Secretary Ted Herbosa na magbitiw sa pwesto kapag sa loob ng isang linggo ay nagawa ng senador na tapusin ang cost analysis ng 160 hospitals. Sa gitna ng pagtalakay sa budget ng DOH para sa 2026, muling hiniling ang pagsuspinde sa rules para direktang matanong ni Cayetano si Herbosa na chairperson ng PhilHealth. Pinunahan ni Cayetano na 7 taon nang hindi updated ang mga case rates at palaging inaanunsyo ng DOH na zero billing na sa mga ospital, pero ang totoo ay mayroon pa palang babayaran ng mga pasyente. Paliwanag naman ni Herbosa, zero billing o walang babayaran sa ospital kapag indigent o mahirap ang isang pasyente at ang nasa basic accommodation o charity ward, subalit kapag nasa pay ward o private ward ay mayroong babayaran ang mga pasyente. Kasunod dito ay hinamon ni Cayetano si Herbosa na mag-resign kapag nagawa niya sa loob ng isang linggo ang cost analysis ng mga ospital at kumasa naman dito ang kalihim. When will you get the cost analysis survey results? Middle of 2026. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Naunang sinabi ni Herbosa na sa kalagitnaan pa ng 2026 matatapos ang survey para makuha ang average hospital cost na kailangan sa updating ng case rate na siyang ikinagalit ng mambabatas. Samantala, PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. inatasan ang malawakang manhunt laban sa salarin sa pagpaslang sa kapitan ng Digos City. Angel Garcia sa detalye. Naglabas ng direktiba si Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. hinggil sa pagpapatupad ng malawakang manhunt operation laban sa suspect sa pagpaslang kay Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bucol Jr. sa Digos City, Davao del Sur. Nabatid na binaril at napatay ang kapitan habang naka-Facebook Live nitong November 25. Kasunod dyan, iniutos si Nartates sa mga police units ng Davao del Sur at mga kalapit probinsya ang pagde-deploy ng tracker teams, pagsasagawa ng follow-up operation at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya para sa mabilisang pagdakip sa salarin. Sa ngayon, may ilang persons of interest ang tinitignan na pulisya batay sa mga pahayag mismo ng biktima sa kanyang social media post bago ang insidente. Meron namang 2 milyong pisong pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia.
774 Balita Ngayon. Samantala, simula sa December 1, ipagbabawal na ang pagdaan ng mga e-bikes at e-trikes sa mga major road o mga pangunahing lansangan. Sa pagtalakay sa budget ng Department of Transportation para sa 2026, kwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung anong aksyon ang ginawa ng Land Transportation Office o LTO sa lumalalang problema sa lansangan dahil sa mga e-bikes at e-trikes. Tinukoy ni Tulfo na ang mga e-bikes at e-trikes ay matinding kakumpetensya ngayon ng mga lehitimong tricycle o tricycle drivers at operators. Pero hindi anya tulad ng mga tricycle na dumaan sa butas ng karayom bago makapagpasada, ang mga e-bikes at e-trikes ay nakikita sa mga malalaking kalsada. Nagsasakay na rin ng mga pasahero kahit walang lisensya at kahit walang insurance na malaking problema anya kapag nasangkot sa aksidente sa lansangan. Nangako naman ng LTO na simula sa December 1 ngayong taon, huhulihin na ang lahat ng mga e-bikes at e-trikes na makikitang nasa major thoroughfares o pangunahing lansangan at automatic na i-impound na ang mga ito. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Wala naman silang driver's license, karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila doon sa apprehending officer? Your Honor, according to LTO and DOTR, automatic impound na. Kasi po yung nakikikwenta nyo, dilema po talaga. Papayagan naman na makabiyahe ang mga e-bikes at e-trikes sa loob ng mga barangay at subdivision. Samantala, Oplan kontra baha, puspusa ng paglilinis sa Metro Manila. Narito ang ulat ni Gina Mape. Ibinida ng Department of Public Works and Highways ang inilunsad kamakailan na Oplan kontra baha. Bahagi ng programa ang paglilinis at pagsasaayos ng mga drainage, creek at estero, declogging, desilting, dredging, hauling at iba pang clean-up operations upang matiyak ang maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Ayon sa DPWH, 3 linggo matapos ilunsad ang Oplan kontra baha, 39.50% o mahigit 1,474.18 cubic meters na ang sumailalim sa declogging, samantalang 3,795.64 cubic meters naman ang natapos na sa desilting ng mga daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar. Tiniyak ng kagawaran na patuloy na isinasagawa ng DPWH NCR at ng mga District Engineering Office ang iba't ibang aktibidad na may layong maiwasan ng pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa ilalim ng naturang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Negatibo na sa swine fever ASF ang 14 na litsunan sa La Loma, Quezon City. Noong November 13, ipinasara ang 14 na litsunan makaraang magpositibo sa ASF ang ilang mga baboy. Kaugnay nito, inatasan ng 14 na establishmento na magsagawa ng disinfection at sundin ang sanitary, safety at health protocols. Sa ngayon, 3 na sa mga establishmento ang nabigyan ng lifting orders matapos makapasa sa mga requirement ng City Health Department at City Veterinary Department. Ayon sa QCLGU, patuloy silang tutulong sa mga lechon business owner upang matiyak na nakasusunod ang mga ito sa protocol at matiyak ang dekalidad ng mga produkto ng lechon sa La Loma. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 84 centavos. Nasa 68 pesos and 23 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 92 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 69 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi November 27. 3, 16, 7, 35, 42 at 38. May papremyo naman ito na 23,948,578 pesos and 80 centavos. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 42, 26, 4, 30, 21 at 22. Kung saan naabot sa 15,608,485 pesos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, kauna-unahang Global Forum hinggil sa mga nuclear solutions sa plastic pollution sa Pilipinas, inilunsad. Detalye, ihahatid ni Rose May Miranda. Nag-host ang Pilipinas ng kauna-unahang International High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution o NUTEC Plastics, kung saan nagpulong ang mga opisyal ng gobyerno, siyentipiko at mga kinatawan ng industriya mula sa mahigit 100 mga bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang kaganapan na inorganisa ng International Atomic Energy Agency o IAEA at tumakbo mula ika-25 hanggang ika-26 ngayong Nobyembre ay layong isulong ang mga science-driven strategy na gumagamit ng nuclear technology upang pigilan ang pagkalat ng mga basurang plastic, palakasin ang mga recycling system at protekta ng mga marine ecosystem. Itinampok sa naturang event ang mga nagpapatuloy na inisyatiba ng Pilipinas na sinusuportahan ng NUTEC Plastics Program na kinabibilangan ng Post-Radiation Reactive Extrusion o PREX project, kung saan gumagamit ng radiation processing upang i-upgrade ang low-value plastic waste para gawing mas matibay na materyales. Isa sa mga pangunahing output nito ay ang PREX Prototype House, isang model structure na nagpapakita kung paano maaaring ilapat ang mga recycled plastic product para sa community housing at iba pang practical use. Pinauhusay din ng Pilipinas ang pagmamonitor nito sa microplastics sa mga coastal waters sa pamamagitan ng mga IAEA-assisted laboratory na nag-a-apply ng harmonized global na pamamaraan. Kabilang din sa mga binigyan diin sa forum, ang paglulunsad ng NUTEC Plastics Investment and Partnership Brochure na nagbabalangkas ng mga pagkakataon para sa mga pamahalaan, research institution at private company na pataasin ang nuclear-enabled recycling technology, palakasin ang marine monitoring at suportahan ang mga sustainable industrial application. Ang mga technical session, exhibition at focus discussion ay magsisilbing gabay sa mga kalahok na bansa sa pagbuo ng mga kolaborasyon at pagpapalawak ng paggamit ng nuclear science para sa pagprotekta sa kapaligiran. Binigyan pansin din sa Global Forum ang mga pananaw ng kabataan sa mga nuclear solution sa pandaigdigang hamon sa basurang plastic. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, relic ng millennial saint na si Saint Carlo Acutis nasa Pilipinas para sa isang pilgrimage. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nasa bansa na ngayon ang relic ng bagong canonized na si Saint Carlo Acutis para sa isang 18 araw na pilgrimage sa 16 na diocese dito sa Pilipinas. Ayon sa pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang heart pericardium relic ni Saint Acutis ay dumating sa Maynila mula sa Italy nitong Huwebes. Dinala ang relic ni Messenger Anthony Figueredo, ang Director ng International Affairs ng Diocese of Assisi. Bibisita ang relic ni Acutis sa hindi bababa sa 29 na simbahan at isang paaralan sa Luzon mula November 28 hanggang December 15 bilang bahagi ng pilgrimage nito. Ang relic na may sukat na 6 cm ang haba at 2 cm ang taas at nakatago sa isang reliquary ay nasa pangangalaga ng Friends of Saint Carlo Acutis, Philippines. Isang British-born Italian na namatay sa edad na 15, si Saint Carlos Acutis ay nakanonize bilang unang millennial Catholic saint noong September 7. Pinag-aralan niya ang computer code upang bumuo ng mga website bilang bahagi ng evangelization.
Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 28, taong 1992, nanguna sa Billboard Hot 100 sa loob ng record-breaking na 14 na linggo ang awiting I Will Always Love You ng American singer and actress na si Whitney Houston. Isang madamdami ng bersyon ni Whitney ng naturang awitin na unang pinasikat at isinulat ni Dolly Parton noong 1973. Ang I Will Always Love You ay nirecord ni Whitney sa ilalim ng superbisyon ng kilalang Canadian music producer na si David Foster. Parte ito ng music track para sa pinagbidahan niyang 1992 American romantic thriller drama film kasama si Kevin Costner na The Bodyguard. Ang I Will Always Love You ay nakatanggap ng pambihirang Diamond Certification mula sa Recording Industry Association of America or RIAA matapos itong manguna sa mga music chart sa 34 na bansa sa mundo. Ang awitin na nagbigay kay Whitney ng Grammy Award para sa Record of the Year at Best Female Pop Vocal Performance. Kinilala ang kanta bilang most famous and iconic singles of all time na bumenta ng 24 million copies worldwide at nagluklok kay Whitney bilang best-selling single by a female artist of all time, habang ang I Will Always Love You naman bilang isa sa best-selling singles of all time. Balitang kakaiba! Sa atin namang balitang kakaiba, mga magnanakaw sa London. Aba, choosy pa, Kenny. Bakit naman choosy? Binabalik ang ninakaw na cellphone kapag hindi iPhone. Ay! Safe yung cellphone natin pag nagpunta tayong London. Safe to. Senator safe. Hindi, safe po. Ayan, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyoseg. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sabi nila, walang pinipili ang mga magnanakaw. Pero iba din yun ang mga kawatan sa London. Dahil kapag na-discover nila na hindi pala iPhone ang nanakaw nilang cellphone, ay sinasauli nila ito. Ayon sa ulat, ilang mga biktima ang nagkwento na habang ninanakawan sila ay tinitingnan pa raw ng mga kawatan ang model ng kanilang cellphone at agad itong ibinabalik kung hindi iPhone. Sinabi pa ng mga biktima na ayaw daw ng mga magnanakaw sa Android na cellphone. Hindi naman alam ng mga biktimang Android user kung matutuwa sila dahil safe ang cellphone nila o may insulto sila dahil hindi pasado sa standard ng mga magnanakaw ang cellphone nila. Ayon sa mga eksperto, kaya mas gusto ng mga magnanakaw ang iPhone dahil mas mataas ang resale value nito kaysa sa Android. Grabe itong mga magnanakaw. Ito nakakasama ng loob sa ating mga Android user. Anyway, ganun pa man, ang pagnanakaw ay mali, no? Kahit anumang value niya. Basta hindi sa iyo, huwag mong nakawin. Correct. At isa yan sa mga 10 utos, no? Huwag magnanakaw. Timing ito na ating balitang kakaiba para doon sa mga may posisyon, nasa gobyerno, nabibigyan sila ng pagkakataong mamuno pero hindi ginagawang tama. Pati pera sa mga flood control na para sa mga mahirap at saltang bayan ay talagang ginagala nila. Ang masasabi ko sa mga magnanakaw, ang pagnanakaw ay may interest. Babalik din sa inyo ang karma. Maniwala kayo. Tama. Okay? Kaya sa tama lang tayo. Alright? Ako si Dr. King. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Friday. Gaya sa ibang bansa na naging malaking susi ang lifestyle checks para marisolba ang katiwalian, uubra ba ito sa Pilipinas? Ayan mga kanyusik, ang ating po pag-uusapan ngayong araw po ng Friday sa Opinion Mo, Opinion Ko. Para po sa mga gusto nang magpadala ng kanilang komento, ito po ang ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, November 28, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 27 days bago ang araw ng Pasko.